Paano na-imbento ang sigarilyo? Welcome back to my channel. Class, nakasubscribe na ba ang lahat? Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang nakakagulat na kasaysayan ng sigarilyo. Noon, may panahon na inakala ng maraming tao na nakabubuti pa ito sa kalusugan. Pero paano nga ba nagsimula ang sigarilyo? At paano ito naging isa sa pinakasikat na produkto sa buong mundo? Pag-uusapan natin yan dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay galing kay Mark Anthony Manzanares, 7578. Salamat sa suggestion mo. Alam ninyo, kung may time machine ako, gusto kong puntahan ang unang taong gumawa nito. Tatanungin ko siya, "Excuse me, anong experiment ang ginagawa mo?" At baka ang isagot niya, "Ewan ko rin. Curious lang ako." Marami talagang imbensyon ang nagsimula sa curiosity. Pero hindi lahat ng curiosity magandang gayahin. Bago pa magkaroon ng sigarilyo, libu-libong taon na ang nakalipas, may mga katutubong naninirahan sa North at South America na gumagamit na ng halamang tobacco. Hindi ito pang yosi break sa opisina. Hindi rin ito ginagamit habang naghihintay ng jeep. Karaniwan itong ginagamit sa mga ritual, seremonya, at minsan bilang bahagi ng tradisyonal na panggagamot. Sa ilang kultura, naniniwala silang ang usok ay nagsisilbing paraan upang maipadala ang kanilang panalangin sa kalangitan. Noong dumating ang mga European explorer, noong huling bahagi ng ika-15 siglo, nakita nila ang paggamit ng tobacco. Isa sa mga kilalang paglalayag ay ang kay Christopher Columbus noong 1492. Napansin ng kanyang mga kasama ang mga katutubo na may sinusunog na dahon at hinihigop ang usok. Siguro nagulat sila. "Boss, parang may barbecue." Pero dahon. Hindi nagtagal, nagdala sila ng tobacco pabalik sa Europe at doon nagsimula ang mabilis nitong pagkalat. Noong una, maraming tao ang naniwalang may iba't ibang benepisyo ang tobacco. May ilan pang doktor noong panahong iyon na nag-akalang nakatutulong ito sa iba't ibang karamdaman. Siyempre, wala pa noon ang modernong medical research na meron tayo ngayon. Kaya maraming paniniwalang kalaunan ay napatunayang mali. Sa loob ng maraming taon, iba't ibang paraan ang paggamit ng tobacco. May gumagamit ng pipe, may gumagamit ng tabako sa tabako, tabako sa tubo. May gumagamit ng sigar at mayroon ding ngumunguya ng tobako. Ang sigarilyo mismo ay hindi agad naging popular. Noong una, ang mga tao ay nagbabalot lang ng pinong hiniwang tobako gamit ang papel o tuyong dahon. Parang DIY project. Wala bang ready-made? Wala pa, ikaw ang factory. Habang lumilipas ang panahon, lalo itong naging karaniwan sa Spain at France. Unti-unti, kumalat ito sa iba't ibang bahagi ng Europe. Pero alam ninyo kung kailan talaga sumabog ang kasikatan ng sigarilyo? Noong ika-19 na siglo. Dito na pumasok ang makinarya. Noong 1880. Isang inventor na si James Bonsack ang gumawa ng cigarette rolling machine. At dito, nagbago ang lahat. Dati, mano-manong ginagawa ang bawat sigarilyo. Mabagal. Ngayon, kayang gumawa ng libu-libong sigarilyo sa napakaikling oras. Noong unang bahagi ng the early 1900s, makikita mo sa posters ang mga taong naka-Amerikana, nakabestida, nakangiti at may hawak na sigarilyo.
Parang sinasabi, kapag nagyosi ka, instant cool. Kung ganun lang pala kadali maging cool, di sana electric fan na lang tayong lahat. Noong panahon ng Dalawang World War, isinama pa ang sigarilyo sa ilang military rations ng mga sundalo. Iniisip noon na makatutulong ito sa pagpapakalma ng kanilang stress. Pagkatapos ng digmaan, marami sa kanila ang nagpatuloy sa paninigarilyo pag-uwi. Kaya lalo pang dumami ang naninigarilyo sa iba't ibang bansa. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang magsagawa ng mas masusing pag-aaral ang mga siyentipiko. Noong the mid-20th century, lumabas ang maraming ebidensya na nagpapakitang ang paninigarilyo ay may kaugnayan sa iba't ibang seryosong sakit, kabilang ang kanser, sakit sa puso, at iba pang problema sa kalusugan. Doon unti-unting nagbago ang pananaw ng publiko. Nagsimula ang health warnings. Nagkaroon ng mga kampanya laban sa paninigarilyo. At sa maraming bansa, ipinagbawal ang paninigarilyo sa iba't ibang pampublikong lugar upang mabawasan ang pagkalantad ng ibang tao sa second-hand smoke. May nagtatanong minsan, "Professor, bakit may mga naninigarilyo pa rin kahit alam na nilang delikado?" Magandang tanong, maraming dahilan. May nagsimula dahil sa curiosity. May dahil sa impluensya ng barkada. May dahil sa stress. At mayroon ding nahihirapang huminto dahil ang nicotine ay maaaring magdulot ng addiction. Kaya mas mabuting huwag nang magsimula kaysa mahirapang tumigil sa huli. Sa madaling salita, ang sigarilyo ay hindi talaga naimbento bilang modernong produkto sa isang iglap. Nagsimula ang paggamit ng tobako libu-libong taon na ang nakalipas sa mga katutubong komunidad sa Amerikas para sa ritual at iba pang tradisyonal na gamit. Pagdating nito sa Europe matapos ang mga paglalayag noong ika-15 siglo, mabilis itong kumalat. Nang maimbento ang cigarette rolling machine noong ika-19 na siglo, naging mura at madaling gawin ang sigarilyo, kaya lalo itong sumikat sa buong mundo. Ngunit habang lumalawak ang siyentipikong kaalaman, napatunayang ang paninigarilyo ay may seryosong panganib sa kalusugan. Kaya ang pinakamahalagang aral ay hindi lang kung paano nagsimula ang sigarilyo, kundi kung paano tayo natuto mula sa kasaysayan at sa siyensya upang makagawa ng mas mabubuting desisyon para sa ating kalusugan. Hanggang sa muli, ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Tandaan ninyo, ang pinakamagandang usok ay yung galing sa mainit na sinigang, hindi sa sigarilyo.